Kabanata 706. Ano ba tong nakita ko? Kahit na nakita niya mismo ng sarili niyang mga mata, sa oras na ito, nararamdaman ni Fang Kenyon na medyo wala sa kontrol ang utak niya. Si Dong Fang Xiao ay kalahating hakbang na lang patungo sa espiritu. Paano siya nagawang paliparin ni Zephyr? Hindi lang siya, kundi pati na rin ang hari ng lason at ang iba pa, na kanina pa tumatakbo. Masyadong kakaiba ang lahat ng nangyari. Kung hindi nila alam na peke si Zephyr na nasa harap nila, malamang pinaghihinalaan na nila na sinasapian ng mga Diyos si Zephyr. 10 in 1. Bagamat hindi pa naabot ni Zephyr ang antas ng pagkakaisa, matapos niyang maabot ang level 7 agility, ang siyam na dragon scales ay malinaw na nagsimulang magtipon ng pambihirang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng mga kaliskis ng dragon, sword focus, level 7 agility. Lahat ng mga salik na ito ay nagsama-sama at sa wakas ay nakatulong sa kanya na umunlad sa ganoong antas. Ang void bead sa katawan ni Dong Fang Xiao, na pinalipad, ay biglang kumislap na may siyam na maliwanag at mahiwagang ilaw. Unti-unting lumitaw ang isang plate armor. Ang plate armor na ito ay ang asol na high-grade plate armor. Dito, siyam na simple at walang palamuting marka ang dahan-daang nagliwanag, perpektong pinoprotektahan ang katawan ni Dong Fang Xiao. Umaasa sa proteksyon ng plate armor, mukhang nahihiya si Dong Fang Xiao, ngunit sa katunayan, hindi siya nasaktan. Nang tumama ang kakilakilabot na bladed energy sa kanyang katawan, nawalan ito ng halos 70% ng mapanirang kapangyarihan nito. Pagkatapos, nang tumama ito sa plate armor, karamihan sa kapangyarihan nito ay nasipsip ng plate armor. Pagkatapos, gamit ang proteksyong tunay na enerhiya ng half-step to spirit, madali nitong madudurog ang bladed energy tungo sa kawalan. Gayunpaman, si Dong Fang Xiao, na nakakulong noon, ay nagising. Dahan-daang tumangala ang kanyang mga mata kay Zephyr, at ang kumikislap na liwanag sa kanyang mga mata ay lubhang nakakatakot, na may mga matang nakasisilaw na parang kidlat, na siyang dahilan kung bakit hindi magkatinginan ang mga tao. Balang panlaban sa katawan. Bahagyang naninangkit ang mga mata ni Zephyr Kan, hindi pinansin ang talas ng mga mata ni Dong Fang Xiao, at dahan-daang tumingin sa kanya. Zephyr. Aaminin kong minamaliit kita. Gamit ang cultivation mo sa level 7 agility, nagawa mong sirain ang atake ko. Kahit ang boundless ancient draconic bloodline ko na Divine Sea ay walang magagawa sa iyo. Hinahangaan kita. Pero, wala pang 40% ng lakas ko ang nagamit ko. Simula pa lang ito. Ang mga mukha ni na Fang Kenyon at ng iba pa, na masaya para kay Zephyr, ay biglang nagbago ng husto. Ang mga salita niya ay nag-alala sa kanila para kay Zephyr. Hindi na ito isang labanan na maaari nating salihan. Tumingin ng malalim si Zuan Qiangkong kay Zephyr bago nagsalita. Walang nakakaalam ng higit pa sa kanya kung gaano kalakas ang enerhiyang talam na nakapaloob kay Zephyr Kan. Bilang isang body refining master, nilinang niya ang ninefold Dragon-esque Elephant Divine Skill at nagtataglay ng kapangyarihan ng isang Dragon-esque Elephant. Gayunpaman, pakiramdam niya ay tila nalampasan na siya ni Zephyr. Maaari kayang ang lalaking ito ay nakapagsanay din ng mga teknik sa pagpapatibay ng katawan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zephyr. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay naninangkit sa dalawang hiwa, ngunit ang kinang sa mga ito ay lalong naging matalas at maliwanag. Habang nakatingin kay Dong Fang Xiao, napangiti siya sa sarili. Ginamit na ni Dong Fang Xiao ang 40% ng kanyang lakas, kaya paano niya magagawa ang lahat? Nakarating na siya sa level 7 agility, kaya hindi naman ganoon kaliit ang kanyang lumalaking lakas. Klang! Flash shining! Gumalaw siya gamit ang kanyang espada. Sa isang iglap, pinili ni Zephyr na gawin ang unang hakbang. Kabanata 707. Sa isang labanan, ang unang umatake ay kadalasang mas mahina sa usapin ng momentum, ngunit si Zephyr ay naiiba sa iba, na siyang nagpabilis sa kanyang pagsalakay. Ang sword focus sa kanyang katawan ay tumataas ng 10 beses sa bawat hakbang. Sa huli, ang aura sa paligid ng kanyang katawan ay halos namuo at naging substansya.
Isang talon na parang buwan ang dahan-daang nagtagal sa likuran niya. Para itong isang talon ng kapalaran na may dalang aura na nagbabanta sa buhay. Ito ay isang aparisyon, multo na nag-ebolusyon matapos ang kanyang sword focus ay maging substansya. Lumitaw lamang ito noong siya ay nasa level 7 agility na at kayang pahusayin ang kapangyarihan ng kanyang swordsmanship. Kasanayan sa lightning sword. Kinanta niya. Parang kidlat na lumipad si Zephyr patungo kay Dong Fangxiao. Ang nakapangangilabot na enerhiyang may talam ay nagkuros na parang bagyo. Emph! Biglang natumba si Dong Fangxiao. Sa sandaling bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang gintong kadena ay bumuo ng isang gininto ang mundo at mabangis na tinakpan ito. Ang tuktok ng kadena ay naglalabas ng matalas na liwanag na parang isang makamandag na ahas. Dahil sa pagbubuhos ng tunay na enerhiya, ang kadena ay parang isang banal na sibat. Madali itong saksakin, pitasin, yugoy, hilahin. Nasaksihan ko na ang hakbang na ito. Zephyr, pumunta ka sa impyerno. Boom! Kumalat ang malakas na puwersa at ang gininto ang kadena ay tumagos sa talam na enerhiya ng lightning sword skill. Pagkatapos, ito ay dumaloy sa lightning sword skill. Ang mabigat na aura ay may dalang suporta ng walang hanggang banal na dagat, at ang banal na dagat sa likod ng silangang plota ay labis na napigilan. Emph! Kumusta naman ang hakbang na ito? Habang nanunuya si Zephyr sa mahinang boses, biglang naglaho ang kanyang anyo. Siyempre, alam niya ang epekto ng lightning sword skill. Tiyak na hindi siya ang magiging kalaban ni Dong Fangxiao, ngunit ang gusto niya ay akayin si Dong Fangxiao pabagsakin. Pagpuputol ng kidlat. Swoosh! Ang kanyang figure ay parang multo. Sa tulong ng flash shining, mabilis na gumalaw si Zephyr gamit ang kanyang espada. Sa isang tuwid na linya, may 2 liko at 3 liko para pumatay. Ang kanyang bilis, mabangis na galaw, at mapanlinlang na mga galaw ay talagang lampas sa imahinasyon ng lahat. Boom! 3 beses. Sa grupo ng mga tao, si Fang Kenyun ang pinakamalakas. Naunawaan niya ang Focus Realm of Wind, kaya siya ang pinakasensitibo rito. Agad niyang nahawakan ang susi sa Zephyr Lightning Chopang. Habang ibinabahagi niya ang kanyang boses, agad na napagtanto ng iba ang nangyayari at nagbago ang kanilang mga mukha. Ang lightning chopping ni Zephyr ay isang uri ng teknik ng pag-ikot ng espada. Para itong isang tuwid na linya, na pabalik-balik ng 3 beses sa isang iglap. Gayunpaman, nangailangan ito ng matibay na pag-unawa sa teknik ng espada, espasyo, at kapangyarihan. Kung hindi, kung mabaygo siya, kakailanganin niyang harapin ang malakas na kontra-atake ng kalaban. Buzz! Kahit gaano pa kalakas si Dong Fangxiao, hindi niya nakayanan ang kidlat ni Zephyr ng ilang sandali at agad siyang tinamaan nito. Klang! Ang kakilakilabot na lakas ng pagsabog at matalas na talam ay nag-iwan ng mga bakas sa katawan ni Dong Fangxiao. Gamit ang depensa ng plate armor, ang sirang liwanag ay patuloy na tumatama sa lahat ng direksyon. Umuungol. Umungol si Dong Fangxiao sa kalangitan. Tumindig ang kanyang mahabang buhok at sumabog ang kanyang tunay na enerhiya. Sa wakas ay sumabog ang sinaunang linya ng dugong Draconico sa kanyang katawan. Isang napakalaking banal na dagat, na parang hinati nito ang langit at lupa, ay kumalat na parang baliw, nilalamon ang lahat at pinupunit ang lahat. Magwala ka. Isang malakas na ungol ang umalangaw mula sa kanyang bibig. Ang malapagsabog na tunay na enerhiya ay yumanig ng husto kay Zephyr Longsword na halos lumipad ito palabas ng kanyang kamay. Kabanata 708. Boom! Isang banal na kadena ang iwinagayway na parang isang banal na sibat. Klang! Sa harap ng galit na si Dong Fangxiao, hindi napigilan ni Zephyr na lumipad paatras sa sandaling ito. Total, si Dong Fangxiao ay kalahating hakbang patungo sa espiritu, at hindi siya isang devil cultivator. Kahit ang Eye of Breaking Evil ni Zephyr ay hindi siya kayang supulan gamit ang kapangyarihang pumatay ng kasamaan. Nako! Nako! Zephyr! Ngayon, papatayin kita!
Nabasag ang damit pandigma sa kanyang katawan, at ang asul na high-grade plate armor ay kumikinang ng maliwanag. Ang hindi masukat na banal na dagat sa likuran niya ay patuloy na lumalawak, na parang ikakalat nito ang mundo. Kumalat ang makulay na liwanag, at ang bawat sinag ng makulay na liwanag ay naglabas ng isang kamangha-manghang mapanirang kapangyarihan. Buzz! Kasabay ng isang kakaibang mahabang sigaw, isang cade ng pilak ang biglang lumitaw sa kamay ni Dong Fangxiao. Nagkakros ang mga cade ng ginto at pilak sa magkabilang kamay ko, at isang uri ng masamang espiritu ang sumugod papunta sa kanila. Zephyr! Ang galing mo! Bihira lang makita ang pilak kong kadena. Isa ka sa iilang taong kayang pilitin akong gamitin ito. Tanikalang pilak. Tiningnan niya ang pilak na kadena sa kamay ni Dong Fangxiao. Bahagyang nagbago ang mga mukha ni na Fang Kenyun at ng iba pa. May tsismis na si Dong Fangxiao ay may 2 kadena, at karamihan sa mga ito ay nakikipaglaban gamit ang mga gintong kadena. Sinasabing ang gintong kadena ni Dong Fangxiao ay hindi ang pinakamalakas, kundi isang cade ng pilak. Ngunit walang nakakaalam ng tiyak na anyo ng cade ng pilak na ito. Dahan daw ang sabi ni Fang Kenyun sa mahinang boses. Mukhang nasa malaking panganib si Junior Brother Kan sa pagkakataong ito. Habang nakatingin kay Zephyr, mahina rin ang boses na sinabi ni Zuan Chenchong. Mababakas sa tono niya ang kawalan ng kakayahan. Zephyr. Ayan na. Sumabog ang matinding pagpatay sa mukha ni Dong Fangxiao. Bigla niyang iwinagayway ang mga kadena sa kanyang mga kamay, at parang 2 malalaking sawa, mabilis silang sumabog. Sa isang iglap, ang mga kadena ay nag-ebolusyon at lumitaw ang mga patong-patong ng mga anino. Ang hindi masukat na banal na dagat ay labis na pinalakas, at ang malalaking alon ay patuloy na humahampas sa nakapalibot na espasyo na parang gulong. Klang! Nakaharap sa atake ni Dong Fangxiao. Unti-unting nanliit ang mga mata ni Zephyr Kan, at sa isang kisap mata, bigla itong naging matalas. Blade of Silence. Buzz. Kasabay ng mahabang ungol ni Zephyr. Ang Golden Combat Sword ay nagpakawala ng sunod-sunod na ungol ng dragon. Phew! Parang isang Diyos, kumurap-kurap ito. Mabilis itong sinalubong ng walang katapusang liwanag ng kaluwalhatian. Boom! Ang 2 marahas na enerhiya ay nagbanggaan ng matindi. Sa isang iglap, tila gumuho ang mundo, at hindi mabilang na mga bitek ang mabilis na kumalat sa paligid. Ang mahiwagang enerhiyang may talim ay napakatahimik at parang multo. Sa isang iglap, tumagos ito sa kalawakan at nakarating sa harap ng banal na dagat at mga kadena. Paano nang ahas ang isang maliit na enerhiyang may talim na subukang labanan ako? Mapunta ka sa impyerno. Umungol ng baliw si Dong Fangxiao, ngunit sa sumunod na sandali, biglang tumigil ang kanyang boses. Sa katahimikan ng matalim na enerhiya, walang kahit anong tunog, ngunit sa isang iglap, binasag nito ang kanyang mga tanikala at ang banal na dagat at hamagod patungo sa kanyang katawan. Ano? Agad na nanlaki ang mga mata ni Dong Fangxiao, at biglang nanigas ang kanyang katawan. Namutla ang kanyang mukha, at tumingin siya roon ng hindi makapaniwala. Buzz! Marahas na hiniwa ng talim na enerhiya ang kanyang katawan. Bang! Sa sumunod na sandali, ang 9 na marka ng asul na high-rankang plate armor ay direktang sumabog, at ang buong plate armor ay gumuho rin ng paunti-unti. Ang katawan ni Dong Fangxiao ay baligtad ng talim na enerhiyang ito, at ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig. Imposible! Habang iniinda ang matinding sakit sa kanyang katawan, napasigaw si Dong Fangxiao ng malungkot. Puno ng hindi makapaniwalang boses ang kanyang boses. Hindi lang siya, kundi maging si Fang Kenyun at ang 4 na iba pa ay mukhang gulat na gulat. Ngayon lang. Nakita ko ba ng malinaw? Habang nakatingin sa unahan, bulong ni Fang Kenyun. Wala talagang pakialam si Zephyr. Naiintindihan pa rin niya ang prinsipyo ng pagkitol ng buhay kapag ikaw ay may sakit. Sa oras na ito, si Dong Fangxiao ay pinutol ng isang espada. Ngunit hindi siya namatay. Mabilis na nagdesisyon si Zephyr at tinapakan itong muli. Klang! Muling tumama ang gininto ang espada panglaban. Damn it!
Nakaramdam siya ng matalim na enerhiya sa kabilang panig at ng dumadaloy na sword focus. Hindi napigilan ni Mang Fangxiao ang pag-ungol na parang sumpa, ngunit ang kakilakilabot ng tahimik na espada ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ang katawan ni Dong Fangxiao ay puno ng mga sugat at hindi niya mapigilan ang sarili. Nang malapit na siyang tamaan ng espada, biglang gumalaw ang Vold. Isang malakas na aura ang unti-unting kumalat sa Kabanata 709. Boom! Nayanig ang kalawakan, at ang malawak na pagbabago-bago ay lalong naging nakakagulat. Tila nagmula ito sa kailaliman ng kalangitan, na may walang kapantay na pakiramdam ng pagkapunit. Gamit ang tunog. Tila pansamantalang natahimik ang buong lugar. Ang gininto ang liwanag ay maliwanag at maringal na parang isang bilangguan. Huminga siya papasok at palabas na parang isang sinaunang Diyos, naglalakbay sa lahat ng direksyon. Agad na lumipad ang katawan ni Zephyr. Sa sumunod na sandali, isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa pinakamalalim na bahagi ng kalawakan. Tila mabagal, ngunit sa katunayan, dumating ito sa isang iglap. Ang figurang ito ay malinaw na isang aparisyon, multo. Ito ay matangkad at sinauna, at ang banal na kapangyarihan nito ay parang isang bilangguan, na naglalabas ng walang hanggang enerhiya. Napakalakas! Napakalakas! Dalawang salita lang ang nasa isip ni Zephyr. Tila komplikado ang proseso, ngunit sa katunayan, nangyari ito sa isang kisap mata. Si Zephyr, na pinalipad, ay tumayo sa harap niya ng may seryosong mukha. Iisa lang ang taong kayang gumawa ng ganito kalakas na aura, isang eksperto sa antas ng espiritu. Sa madaling salita, ang taong dumating ay isang martial artist sa espiritu. Pinakamatandang kuya. Si Dong Fangxiao, na akala niya ay mamamatay na, ay biglang nagulat at umungol matapos maramdaman ang momentum na ito. Habang nagsasalita siya, nagbago ang ekspresyon ni Zephyr Khan, Fang Kenyun, at ng iba pa, lalo na sina Fang Kenyun at ang iba pa. Buzz. Kung saan nagkaroon ng kaguluhan. Ang kanyang boses ay kasing lakas ng kampana at agad siyang nabalisa. Sa wakas, ang anyo ay naging ganap na malinaw. Mukhang binata ang lalaki. Kahit malabo ang kanyang mukha, mahahalata pa rin na isa siyang lalaking may kakaibang mukha. Mukhang ordinaryo lang ang lalaki, ngunit tila puno siya ng kaakit-akit. Matangkad at balingkinitan siya, nakatayo roon na parang kaya niyang suportahan ang langit at lupa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok, parang dalawang bituin, ngunit tila naglalaman ang mga ito ng isang malalim na diwa. Habang nakatayo sa harap niya, para bang nakakita ng emperador ang isang ministro, na nagpapahirap sa paghinga ng mga tao at nagpaparamdam sa kanya na gusto siyang sambahin. Bagamat kalmado ang kanyang mga mata, mayroon itong aura ng kontrol. Napakalakas. Lalong nagulat si Zephyr. Gayunpaman, kahit na makapangyarihan ang kabilang panig, maaaring hindi tunay na sumuko si Zephyr. Sa harap ng nakakatakot na kapangyarihan ng kabilang panig, nanatiling buong pagmamalaking nakatayo roon si Zephyr. Ang kapangyarihan ng dragon sa loob ng kanyang katawan ay kumakalat ng ligaw, ngunit hindi talaga ito pinakawalan. Sa halip, pilit nitong ginamit ang lakas ng siyam na kaliskis ng dragon upang labanan ang aparisyon, phantom aura na ito. Hindi lang iyon, unti-unti ring kumakalat ang puwersa ng espada. Ang Evil Breaking Eye ay nagniningning ng may karangyaan na hindi kayang mapansin ng mga ordinaryong tao. Kung lilito ang tunay na katawan ng kalaban, natural na walang pagkakataong manalo si Zephyr. Gayunpaman, isa lamang itong aparisyon, multo. May hangganan ang kapangyarihang nakatago rito. Sigurado si Zephyr na kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang kakayahan, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon. Kung atras siya, imposibleng umunlad siya sa martial arts magpakailanman. Kaya naman, hindi siya maaaring umatras. Zephyr. Ang lakas ng loob mo. Unti-unting kumalat ang boses na iyon. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay parang matatalas na espada, kumikinang sa banal at matalas na gininto ang liwanag, na tumatama sa katawan ni Zephyr. Sa sandaling ito,
Ang aparisyon, multo na ito ay parang isang kalahating labas na banal na espada, na handang bumangon mula sa kaluban nito anumang oras. Maaari ko bang itanong kung si Senior Brother Jindy ba ito ng Pride Peak? Kami ay mga disipulo ng mga pangunahing taluktok ng The Boundless Academy. Mayroong hindi pagkakaunawaan tungkol sa bagay na ito. Pakiusap. Sinikap niyang labanan ang kamahalan na nagmumula sa kawalan at siya ang unang sumigaw. Kabanata 710. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, biglang tumigil ang boses. Biglang iwinagayway ng aparisyon, multo ang kanyang damit. Sa sumunod na sandali, isang walang kapantay na puwersa ang direktang dumaan at marahas na bumagsak na parang isang rumaragasang alon. Bang! Lumipad ang katawan ni Fang Kenyun at dumura siya ng dugo. Fang Kenyun. Alam kong disipulo ka ni Cuthbert Manwaring, pero hindi kita hahayaang magsalita ng sobra. Alang-alang kay Cuthbert Manwaring, ayos lang ako sa pagkakataong ito, pero sa susunod, hindi ka na magiging ganito kaswert. Sa isang galaw lang, malubhang nasugatan si Fang Kenyun. Bukod pa rito, isa itong aparisyon, multo, kakaunti lamang ang kanyang sariling lakas. Ang ganitong lakas ay agad na ikinagulat ng lahat, ngunit kasabay nito, mayroong matinding pakiramdam ng kahihiyan. Pareho silang mga disipulo ng The Boundless Academy, ngunit ang tono ng kabilang panig ay may bahid ng saloobin ng isang matanda. Mukha pa nga siyang kapantay ng mga matatanda. Nakakahiya talaga. Damn it. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Zephyr. Walang sino man ang nag-akala na ang lalaking ito ay magiging ganito kadeterminado at kabilis. Wala man lang siyang oras para gumanti. Gayunpaman, nang malapit nang sumugod si Zephyr at tulungan si Fang Kenyun na tingnan ang kanyang mga pinsala. Isang napakalaking kapangyarihan ang biglang sumabog. Diretso niyang nahawakan si Zephyr, kaya imposibleng makapunta siya roon. Isang malakas na boses ang lumitaw, dahilan para kumawala ito. Niyanig ng boses ang kalangitan, na nagdulot ng pag-angat ng isang malaking alon. Alin ang nagpapahintulot sa iyo na gumalaw? Mapang-api ang momentum niya. Ang binatang ito, na tinatawag na Jindy, ay lubhang nakakatakot na kaya niyang pigilan ang isang espasyo sa isang tingin lamang. Gusto kong lumipat. Walang makakapigil sa akin. Nag-aalab ang puso niya sa galit. Dahan daw ang sabi ni Zephyr. Kuyakan. Hindi. Malaki ang ipinagbago ng mga mukha ni Fang Kenyun at ng iba pa, lalo na si Fang Kenyun. Bagamat malubhang nasugatan siya, umungol siya ng buong lakas. Malinaw na eksperto sa espiritu ang cultivation ni Jindy. Kahit na ito ay isang piraso lamang ng kanyang banal na kaisipan, sapat na ito upang baligtarin ang mga ilog at mga dagat. Lalo na sa oras na ito, ang banal na kaisipang ito, tulad ng totoong katawan, ay nakasakit sa banal na kaisipan ni Jindy at hindi naiiba sa pagkasakit sa totoong katawan ni Jindy. Senior Brother Fang. Hindi mahalaga iyon. Kahit pa may kataas-taasang kapangyarihan ang lalaking ito at naabot na ang espiritu, hindi sapat ang isang banal na kaisipan para takutin ako. How dare you? Agad na napuno ng galit ang mukha ni Jindy. Isang malakas na pagsabog ang kumalat sa lahat ng direksyon at rumagasa patungo kay Zephyr. Gumuho ito na parang mga patong ng banal na bundok. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay pinakawalan ng walang pagpipigil. Kasabay ng isang kislap ng aparisyon, multo, isang kamay mula sa asol na langit ang mabilis na tumawid sa kalangitan at inabot ito. Umabot ang blue sky hand ng 100 metro at gumalaw ng 1 metro pasulong. Ang momentum nito ay nahati sa ilang bahagi. Kumislap ang gininto ang liwanag at lumitaw sa harap ni Zephyr. Bagamat isa kang kapwa-disipulo ng The Boundless Academy, maraming beses mo nang inatake ang pride peak ko. Hindi kita hahayaang mabuhay ngayon. Kumislap ang mga mata ni Jindy, ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Napakalapit ng malaking marka ng sky hand kaya't mabilis na pumatay. Halata na talagang may balak pumatay si Jindy kay Zephyr. Maging si Fang Kenyun at ang iba pa ay nakaramdam na may mali. Si Emperador Jin ang unang disipulo ng Pride Peak at may ganap na awtoridad at katayuan.